sabihin. Kasi ako po ay biktima also ng addict. Hindi ko ho maintindihan na kung bakit ang ating mga leader or yung iba ang pinaglalaban is yung mga kriminal at addict. Bakit ho hindi nila ipaglaban din yung mga katulad kong biktima na mga addict? Hindi ko sinasabing ang pagpatay ay tama. Wala hong ganon. Pero sinasabi nilang may due process dapat nung pinili na magkaroon daw ng sinasabi nilang EJK. Bakit ho? Yung hubang 2 taon or 5 taon na naghahasa ng isang drug addict, nagkaroon din huba ng due process? Hindi, di ba? Yung ordinaryong mamamayang Pilipino, estudyante, nag-graduate sa kolehiyo, pinatay ng addict, may due process? Wala, di ba? So kaya kayo dyan, kayo, nang sinasabi nyo, you are after for human rights, tigilan niyo po kami. Kasi kung human rights, mas binibigyan nyo ng pansin yung mga biktimang bata, kababaihan, at mga biktima ng pinapatay ng mga drug addict at nasirang buhay ng mga drug pusher and dealers. Hindi nanginginig ako kasi pag ikayo, alam nyo, kapag kayo po ay biktima, hindi nyo alam saan nanggagaling yung galit. Kasi hindi ko maintindihan bakit mas binibigyan ng pansin nila ang mga kriminal. Eto po yan. Nung naging addict po kayo, yung pamilya nyo, kamag-anak nyo, choice nila yan. Yung nagbenta sila ng droga, choice nila yan. Yung naging drug lords and drug dealers sila, choice din nila yan. Pero yung mga naging biktima ng mga yan, ng drug dealers, ng drug addicts, saka drug pushers, hindi ho nila choice na maging biktima. So please, tigilan nyo kami. If you want, pag-usapan natin ng human rights, mas ipaglaban nyo ang 2 taong ginahasa, 5 taong ginahasa, lolang ginahasa, ang pinatay na mawalang kamalay-malay. Yun ang ipaglaban nyo. Yun ang masakit. Kasi pinaglalaban nyo kriminal. Pinaglalaban nyo mga walang kwenta. I'm sorry, hindi ako sorry, not sorry. Kasi napaka-peke. This is not about human rights. This is a political assassination. Kasi kung kampante kayo at talagang confident kayo na ang liderato nyo ay nasa tama at okay, hindi kayo manggigipit ng tao. Alam nyo, ang naaayon na mabuting leader ay hindi magkukos ng gulo. Ang leader na talagang ang malasakit is sa mamamayang Pilipino ay hindi magbibigay ng pasakit. Yun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat, Binibining Kathy Binag! No? Yes, kausap natin ang ICC, send him home. Pero ang kausap natin ngayon, ang pamahalaan natin, na naririto din. Sabihin po natin sa ating Pangulo ngayon, bring him home. Bring him home. Bakit po? We are not a failed state. Are we a failed state? No! Ang nagpe-fail sa atin medyo yung gobyerno ngayon. Pero yung Estado ay hindi ang pamahalaan. Tayo ang Estado na ugat ng kapangyarihan ng pamahalaan. So, bago ako magtapos, dahil kumanta na ako kaya maiksi lang yung panahon ng aking pagsasalita. Bakit po tayo kailangan mag-araw-araw na demand sa gobyerno natin na pauwiin si Digong? Bakit po? Para po ba sa kampanya? Dahil sa 2 bagay. Una, ang Pilipinas, sa English, no, is a sovereign nation.
Pasensya na, maglalatin ako saglit. Sabi sa law school yan, first year, unang-una sasabihin, par in parem, non habet imperium. Ibig sabihin ng par in parem na lang, par in parem. Wala pong estado na naghahari sa ibang estado. Kahit mas malaki ang Amerika sa atin, hari ba natin ang Amerika? Ang laki ng Amerika. Lalo naman siguro hindi natin hari ang ICC. Hari ba natin ang ICC? Paano ngayon natin pauuwiin si Tatay Digong? Nagka-leche-leche na. Sa totoo lang po, ang galing ng mga ginawa nating legal arguments, and kahit medyo delayed, they were filed on time. Do you agree? Pero hindi tayo dinidinig ng kasalukuyan nating pamahalaan. Ano gagawin natin? Ano gagawin natin? Alam nyo kung ano una kong gustong gawin? Yung una lang muna ha, yung hindi ko ikakukulong. Alam nyo ang gusto kong gawin? Gusto ko mag-sorry kay Digong. Gusto ko mag-sorry. Kasi hindi natin siya pinagtanggol kung paano niya tayo pinagtanggol. Pero may bawi pa. Dahil may panahon pa. Kaya bago po magwakas, ako po ay nananawagan lang sa inyo. Ako po ay nananawagan sa inyo, kalimutan niyo po muna yung eleksyon. Ipagsigawan niyo po sa lahat ng Pilipino, kalimutan ang politika. Kakamping, pula, blue, dilaw, purple, ano pang kulay yan. Kumbinsihin nyo ang bawat isa na hindi tayo saklaw ng ICC. Huwag na natin pagtalunan. Huwag na natin pagtalunan kung illegal yung arrest. Sige, tsaka na yan. Dahil ang unang-una, hindi po tayo saklaw ng ICC. Meron tayong sarili nating hukuman at piskalya. Naniniwala ba kayo doon? Marami pa pong magsasalita. Yun, napansin nyo naman, hindi naman po kami puro senador o senatoriable na nagsalita. Halo-halo po yan. Kaya lang po kami nagsalita, nagkataon, kami po yung mga iilan sa mga huling nakasama ni Digong sa kanyang mga malalayang araw. Kami po ay nasa Hong Kong at wala namang kaming malay, although merong mga nagbubulong-bulong na baka nga kunin si Digong. Pero napakahirap paniwalaan. Bakit po? Kasi po naniwala. Pinas. Hindi pa! Bakit kinakailangan nating ialay si Pangulong Duterte sa korte ng mga naglalaway na banyaga? And just like all of you here today and in any other many parts of the Philippines, nakasama natin, binanggit kanina ni Pastor in Proverbs 29 verse 2. Tama po yun. Kung matiwasay ang namumuno at pamunuan, ang kanyang pinamumunuan ay nagdiriwang. Subalit bakit tayo naririto ngayong gabi? Sapagkat nasusulat din yan, pagbaluktot ang namumuno, nagluluksa ang kanyang sinasakupan. And tonight, I am here not as a candidate. Let's forget about it now. I am here like you bilang Pilipino. Ako'y bilang abogado at katulad ninyong lahat, ako'y naririto bilang isang maisog na Pilipino. I stand with you, with President Duterte.
nyo ako sa ating ginagawang panalangin. Bahagi din ako ng local defense team ni Pangulong Duterte. Subalit, I think it is more and beyond. Patuloy tayong magsama-sama, patuloy tayong mag-ingay. At sama-sama natin ipakilala sa buong mundo na sa bahaging ito ng mundo, merong isang Pilipino na kailanman hindi isusuko ang kanyang soberanya, kasarinlan, kalayaan, at kahit nag-iisang Pilipino ay pakilala natin siya sa buong mundo at ang kanyang pangalan ay Rodrigo Roa Duterte! Pakilala natin, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Sa kabila ng kanyang edad, sa kabila ng kanyang kalusugan, buong sigasig niyang tinanggap at sinabi niya, walang mananagot na pulis at sundalo sa aking naging polisiya. Akin ito. Yan ang malinaw na sinabi ni Pangulong Duterte. At muli, ako ay naririto kaisa ninyo sa pag-aalay ng panalangin. At sana patuloy tayong magkaisa at uulitin ko. Patuloy nating ipakilala sa buong mundo, hindi lamang sa ICC, na dito sa bahaging ito ng mundo, merong isang Pilipino, ang ngalan ay Rodrigo, na hindi isusuko ang kapwa niya Pilipino sa mga naglalaway na banyaga, sa naglalaway na korte. Ang tawag ay ICC. Maraming salamat. Mabuhay po tayo. Mabuhay si Tatay Digong. Let's bring home Tatay Digong! Maraming salamat, Attorney Vic Rodriguez. Samantala sa mga sandaling ito, isa sa mga lahat ng alyado ng Pangulo tinatrabaho nila. Kaya somehow, para sa akin, nagsakripisyo na naman si Pangulong Duterte. Kahit hindi na siya presidente ng Pilipinas, isinakripisyo na naman niya yung kanyang sarili. Para magsama-sama tayong lahat. Lahat tayo, may kanya-kanyang mga social media. Gusto nilang kontrolin yan, gusto nilang patahimikin tayo. Gusto nga nila, lagyan ng prangkisa yan para makontrol nila. Pero hanggat wala pa, gamitin na natin lahat ng yan. Ang people power, nasa social media. Gamitin natin lahat ng ating mga platforms para isigaw kung gaano tayo kadismayado. At isigaw natin araw-araw, huwag tayong huminto hanggat hindi natin nababawi si Pangulong Duterte. Let us bring PRRD home. Kaya sa susunod, makikinig tayo doon sa mga totoong nagmamahal sa bayang Pilipinas. Nakita nyo ang ginawa ng kapulisan 16 na araw sa Kingdom of Jesus Christ. Practice na yun. Practice na yun. Na-foresee na ni Vice President Sara Duterte yung pagpapa-impeach sa kanya. Unang araw pa lang, alam niya na. Sabi niya, nagpa-practice na sila sa impeachment. Eto, nangyari sa ating mahal na Pangulo. May mga nagsabi, sana hindi na lang siya umuwi. Natatandaan nyo, merong isang congresswoman na itinago niya yung kanyang asawa dahil may kaso. Sana ganun na lang din ang ginawa natin. Pero alam nyo si Pangulong Duterte, hanggang sa huling hininga niya, gusto niyang ipakita sa inyong lahat na handa siyang maglingkod.
Kahit marami ang nag-a-advise sa kanya, huwag ka munang umuwi. Nasa Hong Kong pa lang kami, alam na namin, ang dami ng pulis, nagsisinungaling na sila. Nagsinungaling ang PNP, nagsinungaling ang Malacanang, nagsinungaling ang Solgen, sabi nila wala. Pagdating dito, ang ginawa ni PRD, hindi, ang ginawa niya, inagahan niya pa. Sabi, wag ka muna umuwi, huhulihin ka. Sabi niya, hindi, uuwi na ako, aagahan ko pa. Pag uwi ni Pangulong Duterte, anong ginawa niya? Anong ginawa sa kanya? Ibinakita niya sa inyo kung anong klaseng gobyerno meron tayo. Walang respeto sa dating Pangulo, walang respeto sa simbahan, walang respeto sa isang pastor. Kung walang respeto sa mga malalaking tao, walang respeto sa Vice President, ine-expect nyo ba na ire-respeto din kayo? Kaya ngayon, kagabi, napakasakit. Bawal kasi magmura dito eh. Pinagbawalan ako nung boss namin. Pero, siguro palitan na lang natin ang dasal. Isa lang? Lahat tayo mga kababayan magbuklod-buklod. Nakikita natin ang nangyayari sa Mindanao. Nakikita natin yung mga dating hindi naman nagpa-participate, nagising na. Yung mga dating hindi naman interesado sa politika, naging biglang interesado. Napakatalino ni Pangulong Duterte. Akala ng ating Pangulo ngayon na ang galing-galing niya. Ang hindi niya alam, binigyan niya si Pangulong Duterte ng platform na buong mundo makakaalam kung gaano tayo ngayon inaabuso. Bawat kwento ni Pangulong Duterte noon naririnig lang sa buong Pilipinas. Ngayon, naririnig na sa buong mundo. Malalaman ng buong mundo kung gaano kabulok. Kung ano yung ama, siya din ang anak. Malalaman ng mundo na lahat ng alyado ng Pangulo. Let us bring PRRD home. Napakadelikado din ang ginawa ng ating Vice Presidente. Alam natin na isinasama siya dyan. Pero di nila alintana para sa ating lahat. Kaya dapat tayong lahat magsakripisyo din. Maraming salamat sa inyong lahat na nandito. Hanggat naniniwala tayo, may pag-asa tayo. Kaya ipakita natin sa kanila, maling-mali yung ginawa nila at huli na nila to. Maraming salamat po. Maraming salamat! Magandang gabi po sa inyo lahat. Kanina pa po ako doon na mga alas 3 yata. Alauna ba yun? Anong oras ba ito? Alauna. Anong oras ba tayo doon din? Alauna. Kanina pa po kami doon at katulad din po ninyo, kami po ay hindi napagkakatulog ng tama mula nung trinaydor po nila yung minamahal nating Pangulo. Kauna-unahang Pangulo na talagang nagdulot ng tunay na pagbabago sa bansa natin ay binastos pa po ng mga traidor. Kaya ang kakantahin ko po ngayon ay tungkol sa kalayaan, sapagkat naniniwala po ako na dahil po sa ginawa nila ay nawalan na naman po ulit tayo ng kalayaan. Sa madaling salita po ay inagaw na naman nila sa atin yung ating ipinaglaban nung ating itinakbo ang kaibigan nating si Digong, kung tawagin namin mga close sa kanya. Kaya kakantahin ko po sa inyong lahat ito at kung gusto po ninyong sumabay ay okay lang po. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig ang sa kanyang balat, nag-alay ng ganda't dilag, at sa kanyang yumi
at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Ibon mang malayang lupa, kulungin mo at umiyak. Bayan pa kayang sakdal ilan, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minuka, hugad ng luha ko't aking alika, makita kang sakdalaya. Ibon mang malayang luha, kulungin mo at umiyak. Bayan pa kayang sakdalyan, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya. Hol, wag ka makailam dito. Luha ng pag-ibig ko at dalita. Kaya nga, akapela eh. Akapela nga eh. Anging alika, makita kang sakdal. Mabuhay si Pangulong Rodrigo Duterte!